Hey mga karandom, ako po si Echo, nurse dito sa Germany and welcome to my vlog. Today meron tayong mga espesyal na bisita na galing pa sa Iceland. Hi mga karandom! Ako nga pala si Christine. Nagtatrabaho as nurse sa Iceland. Hi mga karandom, ako nga pala si Melen. 20 years na akong nurse pero 4 years na akong nurse sa Iceland. Kung interesado kayo all about Iceland, yun, tutok na kayo at madami tayong pag-usapan. Sina Melen at Tin ay pareho kong nakasama sa isang government hospital sa Olongapo City. Sila yung mga kaibigan mo na kahit hindi na kayo madalas nag-uusap, alam mo concerned pa rin sila sa'yo. Kaya super tuwang-tuwa ako nung nalaman kong magbabakasyon sila dito sa Germany at bibisitahin tayo. Kaya yun, inaya ko silang mag-vlog. Stable talaga yung weather dito sa Germany. Sinearch ko kasi yung weather for the whole week na trip namin. Oo. Sabi, mga 24 to 26 degrees daw, kaya mga pang summer outfits. Yung na ano yun. So namili kayo dito talaga? Oo, yung panlamig. Kahit galing kami sa malamig na lugar. So tong trip nyo na to, galing kayo ng Iceland. Kailan pa? Kailan ba tayo umalis ng Iceland? Noong 20. Nagpunta muna kami ng Prague. Bakit nga pala, ayan, kinonsider nyo yung Berlin sa ano nyo? Second stop nyo ng paggagala? Gusto ko yung Berlin kasi nandito si Echo. Oh, totoo ba? Nandito si Echo. Tapos yung, syempre, yung Queen of Tears. Ay, ano din ngayon? Pinapanood nyo Oo, siya? pinapanood ko yun dati. Mga 10 times ko siyang pinanood. Ako isang beses lang kasi ayoko nang umiyak. Birthday ko today, ako yung namili kung anong yung gusto kong puntahan na city for my birthday this year. Kasi last year, hindi naman kami nag-tour Okay. ng 40th ko. Uy, paki-edit yung age. Paki-edit yung age. 40th ka na? 41st ko lang ngayon. 40th ko last year. Kaya yun. Ako kasi 25 pa lang. Oh! Sabi. Ano yun yung perks ng Schengen visa, no? Anytime, pwede ka magbiyahe, anywhere. Basta may pera ka. Mag-ipon ka lang. So, diba, ilang years ka na kayo dito? 4 years So, sa 4 years Iceland. na nandito ka sa Europe, ano yung pinakamagandang city na napuntahan niyo? Personally, lahat ng cities na pinupuntahan ko, gusto ko. Meron akong something na nagugustuhan each city na napupuntahan ko. Na-appreciate ko lahat. Ano nga yung pinaka-favorite mo? Ayan ang tanong. Oo. Ang hirap magsabi. Totoo ba? Oo. Ako Paris. Ikaw, ano tingin? Ako Italy. Which city? Depende kung gusto mong mag-shopping. Siyempre, Milan. Milan. pero kung gusto mo yung talagang pasal sa Rome. Pero maganda yun ang Venice. Yes. Di pa ako napunta ng Venice eh. Milan. Milan. Milan din, maganda talaga. Gusto ko yung Switzerland na country, pero hindi kasi siya more on city, yung favorite natin eh. Nature. Like, Interlaken, which is like parang province siya, hindi naman siya talaga city. Pero yun yung pinaka-favorite ko sa lahat. Para kasi siyang para siyang painting. Totoo. Ay, napunta na ako sa St. Gallen. Maganda rin yung Zurich. And yung Geneva, maganda din. Oo. Anong pinakamagastos na city para sa inyo? Doon, sa Switzerland. Switzerland, di ba? Ang grabe yun, ang mahal. Parang yung kape dito sa Germany. Pagdating doon, 2 times yata, kung di ako nagkakamali. Grabe, oo. Almost the same rate lang sa Iceland. Sabihin natin, kunwari, 3 dirhams dito. Ay, dirhams talaga. 3 euro. 3 euro dito, kunwari, sa Germany. Pagdating sa Switzerland, nakita ko 6 euros na. Ito yung iconic na paano bang square nila? Dito talaga yung nagrarally, dito dito nag-concert. Dito ako dati. Dito ka nag-concert? Dito ako nanood ng New Year's Eve. Oo. Baba mo lang, yan. 1, 2, 3. Ilang years na kayo hindi nakauwi sa Pinas? Or yearly kayo umuwi? Siya yearly. Mhm. Ako, last year umuwi ako siya 2 months ago. Nanando lang ng pamangkin. Pwede bang makuha yung relatives, parents sa Iceland? Pwede. Above? 65 and above. Pwede rin naman na pero tourist lang. Oo. Yung 65 and above, parang kung
permanent resident ka na sa Iceland, makukuha mo na rin yung parents mo as permanent resident na din. Turistang-turista kayo dyan. Oo Dito nga. kayo harap kayo sa Hop on! Come on, hop on! Pwede mo rin makuha yung siblings mo. Pero as student, madali lang doon makapaghanap ng work kung nasa medical field ka. Pag non-medical, mahirap. Bakit nyo na-consider yung Iceland country to work? O, ikaw ang sumagot niyan. Kasi andun yung kapatid ko lumipat siya doon. Nauna siya doon. Ng 1 year. Girlfriend niya nauna, tapos yung kapatid ko. Tapos sinaya niya kami kung gusto namin doon. Yun, sinubukan lang. Actually, may application tayo sa UK, di ba? At so nagkayayaan lang din talaga. Ganun. Oo. Yun lang, tapos nagustuhan naman. Wala yung drama na kino-consider ko yung language, kino-consider ko yung pera, kino-consider ko yung travel, walang gano'n. Actually kami, kino-consider talaga namin before yung unang-una yung language. Kasi nga, hindi naman ordinary yung Icelandic para i-learn mo. Parang sobrang different ng Icelandic language sa English at saka sa Tagalog, sa Filipino language natin. So, nung bago kami pupunta ng Iceland, kinonsider namin yun. Baka mahirapan kami, ganyan. Pipiliin ba namin yung Iceland over sa UK, na sa UK, English na lang talaga yung kailangan namin ipasa, English test, ganyan. Tapos, pagdating naman sa sweldo, mas promising yung sweldohan sa Iceland compared sa UK. Wow! Kaya yun. So parang ulitin natin, parang mas mataas yung sahod ng sa Iceland at sa UK. Actually, oo. Kasi yung sa UK nun, kapag ikukumpara mo na sa UAE pa tayo nun parang parehas lang. Tapos, saan mas mataas? Sa UAE o sa UAE o sa Iceland? Sa Iceland. Ilang percent? Confidential. Ilang percent? Mas malaki. Mas malaki to. Mas malaki. Pero mas mataas din naman kasi ang cost of living sa Iceland. Sa Iceland, mas Bakit? Mataas lahat. No? Rent ng mahal, house. mahal yung Kaya renta. ba yung renta na bahay? Kung Euro ba doon? hindi, Icelandic Krono. krono. Pero kung i-convert mo sa euro, Oo. Nasa 1,700. 1,700 euro. Malaki. Kaming dalawa, oo. Pero yung doon, electricity, water, mura lang. Mas mahal pa yung binabayaran natin sa Pilipinas compared dun sa namin, sa heat. Bakit? Parang mura yun. Madami silang resources. Kasi sa Iceland is geothermal. Geothermal. Okay. So, mababa lang yung singil ng electricity. Tsaka yung heat. Yun. Amazing. Tapos yung food, mas mahal yung food sa Iceland. Pero pag sa aming dalawa, parang 30 to 40,000 krono each. Doon ko naramdaman na sobrang ganda ko, Tol. Oo, Oo, lusin ka pa nila. Ganda. Lahat ng lahi natin, sobrang ganda sila. Yung mukha mo, lagi nilang hahaplusin yan. Ang ganda ng kutis mo. Pag ganyan pa sila. Ano yung culture shock niyo sa Iceland nung bago kayo doon? Siguro yung unang-una yung sa language nila. As in, syempre, parang wala pang 1 month doon. Sabak na kami kaagad sa work. Although school kami, pero syempre, iba pa din pag talagang conversational na yung usapan. Parang pag may sasabihin sa'yo, hanggang ka na lang tulala ka. O kaya ako, yung expression ko pag di ko naiintindihan, ha! Yun. Kung ano ugali nila? Kamusta yung mga... Ano ba tawag sa kanila? Icelandic. Icelandic. Icelanders. Kalmado. Kalmado. Masyado silang kalma. Kasi para naman tayo ng pinanggalingan na workplace sa Pinas, di ba? Ibang-iba yung approach nila sa dying, sa sick patient. Tayo parang talagang kailangan fast. So, chill lang, ganyan. Although, dapat kailangan mong i-refer, ganyan. Pero, hindi sila nagmamadali. Parang hawak natin, wag mong i-stressin. Yan yung lagi nilang sinasabi.
na stress. Huwag kami stress. Chill lang tayo. Relax lang. Kunwari, na-stress ka, na-anxious ka kasi hindi ka makapagsalita, hindi ka makaintindi ng language nila. Sasabihin nila sa'yo, okay lang yan, it's okay. It will come. Tagkaya mo, ganyan. Very supportive sila. Sa food, Nakakaiyak. walang gulay. Bakit? Yung gulay natin, wala doon. Siyempre, sila, like other Europeans naman, parang lagi naman silang may gulay like patatas, kamatis. Hindi lang tayo sanay sa ganyan. Oo. Yung lasa ng food nila is, Filipino food. Kangkong, ganyan. yun yung namimiss natin. Pero yung sa kanila nga, bland yung ano nila, yung food. Hindi sila mainig masyado sa salt. So kami sa work, pwede ka kasi magbaon ng ano mo, ng food mo or ng gusto mong condiments, ganyan. Nagugulat sila kapag yung lagay namin ng patis doon sa food, ganyan. Kunwari, para kami ng kinakain na food from hospital, like meat, chicken, or pork, or beef, ganyan. Tapos makikita nila kami, lagay ng patis. Yung baon na yung patis, ganyan, or salt, kung ano yung pampaalat na ano, pwedeng ilagay. Nalalaki yung mata nila, bakit? Okay na yung lasa. Ha? Okay ba? Wala kasing lasa sa amin eh. Ganyan. Kaya konti lang din yung mga yung mga Icelanders na Hypertensive, hypertensive. na mga kidney diseases, ganyan. Konting-konti lang. Transportation. Madali lang ang transportation kasi hospital bahay lang naman tayo. Tsaka ang ano doon, ang bus doon, merong 1 year na ano ba yun, contract agreement. Ang Sa tawag isang doon buwan yung mo na, isang taon mo na siya babayaran, parang ganun. may annual fee Discounted. ganyan. Discounted price. Sa atin. Sa atin, ho. Kasi, Sa mga nag-work sa hospital. Pero syempre sa iba, hindi siya discounted. Pero, pwede na din. Bus lang ang ano doon, ang modes of transportation. Tsaka taxi. Work experience. Sabay po tayo. Dali lang actually. Gano'ng kadali yung percent ng kadali yung work niyo compare sa Pinas? sa Pinas. Compared sa Pinas, kasi pare-pareho naman tayong tatlo ng work experience. Para sa akin kasi madali lang sabihin sa atin na madali yung work natin sa Iceland. Pero, ang masasabi ko doon, nadadalian tayo kasi napagdaanan na natin yung mahirap sa Pilipinas. Kumbaga na Saka sa batak tayo sa work sa Pilipinas. Tapos sa UAE, batak na batak din tayo sa work doon. So, yung hirap na napagdaanan natin na surpass ba natin yung difficulty ng work sa Pinas at saka sa UAE. Pagdating dito, easy na lang. Pero kung yung mga Ibang factor like communication, ganyan. Doon na, yun yung mahirap, yung communication. doon na pumapasok yung... Nung bago kayo doon sa Iceland, anong sabi sa inyo ng mga katrabaho niyo? Ano yung pagkaka-orient sa inyo? Hindi kasi ako masyadong na-orient eh. Parang isang araw lang ako na-orient. O, ikaw na yan. Bahala ka na dyan. Ay, grabe ka. Wala naman talaga akong orientation. Hindi, in general, sige. Parang in general, ito itong mga tao dito, ganito to. O yung mga ganito. Walang gano'n. Wala. You have to, Just, discover it yourself. Oo. It's for me to know and Kung for may you tanong to ka, find magtanong out. ka lang. Huwag ka mahiyang magtanong. Kung di ka magtatanong, hindi nila yun sasabihin or hindi nila yun ituturo sa'yo. ang tawag doon, racist, ha? Racist. Sobrang minimal sa Iceland. Pero sobrang minimal. Minsan Hindi mo siya mararamdaman na merong racism sa work or kahit sa labas. Kasi mababait silang tao. Tapos, lalo na yung parang first month natin doon, kahit hindi ka nila kakilala sa daan, pag masasalubong mo sila, i-greet ka nila. Ngitian ka nila ganyan, i-greet ka ng Golden Dayan, which means, good morning or good day, ganyan. Nature na nila yon. So, isa lang yung racist na to compared doon sa mas maraming Icelandic na non-racist na tanggap ka kung ano ka man. Nasabi niya kanina na engganyo nga kami nung girlfriend ng kuya niya, tapos yung kuya niya muna yung kinuha, then kami. Sinabihan lang, Siguro kasi dati nasa UAE tayo, stressed out. sobrang pagod, naghanap Tapos na ng bago. nasabi nung girlfriend
nung kapatid ko na, try nyo dito. Naku, mga Mas kalmado ano yung dito. mga tao dito. Hindi kayo masyado may stress. Mas madali. Siguro yun yung naging factor talaga. Paano yung Mm. proseso ng kaya nasa Pinas ako, mga karandom. Nasa Pinas ako, paano yung proseso na pagdadaan ako kung galing akong Pinas papunta na Iceland? Yung simple way lang, walang problema. Sige. Actually, maraming problema, hindi namin masabi kung paano. Kasi hindi namin napagdaanan yung Yung easy, Ah, wait? Ay, yung hard way. recruitment, hindi Wala student eh. kami pumasok dun eh. Okay. Tapos nung naging student kami, pinasok agad kami sa hospital. Pero hindi kami as nurse kasi magkakaroon lang kami ng license as nurse kapag natapos namin yung language na 6 months. 6 months ba yun? 1 year. 1 year. 1 Parang year, 8 pero, months yun. oo. Pero 6 months pa lang nun, 8 months, meron May tayong license na kami. eh. Oo. Kasi yung curriculum ng Pilipinas tsaka Iceland, pagdating sa nursing, parehas lang. Parang dito din So, pala. i-convert lang nila. Nire-review pa talaga siya sa university. Language lang talaga yung ano. Yung kila dyan, parang ano lang yun, very short lang yung time na nagkaroon ng direct hire. Tapos parang sobrang konti lang, less than 10 nga lang yung pinasok nila nun for, I'm not sure kung trial lang ba yun. Kasi walang agency sa Pinas. Wala. Yun yung kulang. Teka, may nabagit kayo kanina, sabi niyo parang every year, 4 lang yung... Yung year lang na yun, 4 lang yung inalaw na pupunta. Talaga? Eh ngayon, tingin nyo. Wala pa Wala ulit. pa. Kasi yung friend nga natin, di ba, nasa Pinas pa din siya. Pero pupunta din siya dito dapat. Sa Iceland, Ah. dapat pupunta siya. Pero ang tagal na nung paper niya, hindi pa rin. Ganun pa So parang kunwari, kung nasa UAE naman ako, o nasa Saudi ako, mag-a-apply ako as a nurse. Wala pa talagang recruitment ng direct nurse ngayon eh. Ang ano nila is back to student. Yung union kasi ng nurses ngayon sa Iceland is medyo mas strict sila when it comes to learning the language. Nilalearn. Oo. So, mas nire-recommend na mag-school muna. Okay. Yung schooling naman, for language purposes lang yun. Wala nang skills or Okay. whatsoever. May certain level of Icelandic proficiency. So, all in all, satisfied ba kayo na sa Iceland kayo napunta? Oo. Oo na Oo, totoo. Oo. Wala eh, kasi parang nandun na yung yung satisfaction ba? Kasi less lang yung stress. Satisfied naman ako sa kinikita ko. Tapos, madami na ang pahinga kung gustuin mo. Kung gusto mo rin magtrabaho, gusto mo, okay lang din na magtrabaho Depende hanggang kasi gusto sa'yo. mo. Depende sa'yo kung may ilan. sideline doon. Hanggang Kung gusto kaya, mo. hanggang kaya ng katawan mo. Temporary pa lang tayo. Pwede kang mag-sideline, Pwede pa din, pakonti-konti. pakonti-konti, oo. Pero kung gusto mong bawasan, pwede din. Pwede din. Kahit 20% work ka lang, isang beses ka lang Gusto sa mo isang buwan. magpahinga. Hindi ka tulad sa Totoo ba? Pilipinas, for Totoo. example, 'di ba, isa lang yung 100% ka talaga magtatrabaho. Hindi mo pwedeng Sa bawasan. Iceland, pwede 80% ka lang, 60%, 20%. Out of 10, nasa 8. Nasa 8. Parang wala na rin kasi ako nga hanapin sa Iceland. Bilang nurse, I mean, nandun na ako sa age na nadaanan na kasi natin lahat eh. So, parang okay na ako kung saan ako. May sasuggest mo ba sa ating mga karandom, mga nurses, yung pagtatrabaho sa Iceland? Kung sanay sila sa konti lang yung mall, konti mabibilhan. Simple life. Simple life, tahimik. Yun, ine-recommend ko ang Iceland. Gaano ko kagusto yung Iceland? Siguro kung siya 8 out of 10, siguro ako mga 8.5 out of 10. Why? Why? Kasi gusto ko yung simple life, peaceful, yung wala masyadong ingay. Gusto ko yung ingay paminsan-minsan, pero outside of Iceland na yun, ganito, mag-travel ka paminsan-minsan para medyo magugulo yung pandinig mo. Ano ba sa isip mo dati noon na dito ka mapupunta sa Europe, sa Iceland? Actually, hindi sumagi sa isip ko na mapupunta ako sa Iceland ever kasi hindi ko naman, parang wala man bali-balita before na merong work for nurses sa Iceland. Either lang, Nagulat lang din kami. Middle Parang East. sa atin, Middle East, US, or UK lang yung Or Canada. or Canada, yan lang yung mga
countries na alam natin na pwede natin puntahan until nag-open nga yung Iceland. Speaking of nag-open, yung 'di ba sabi mo kanina about sa pathway sa student, ano yung ilang key points na pwede mong ibigay? Kaya gusto kong pumunta ng Key points mo as student, siguro mag-ipon ka muna. Yeah. Ipon ka kasi ngayon ang alam ko kailangan meron kang nasa bank na at least 1 million peso or 25,000 US dollars. Yun yung parang magiging assurance na kaya mong buhayin sarili mo while studying and living in Iceland. Siyempre, dapat buo yung loob mo na mangibang bansa kasi mahiwalay sa family. Kasi very common ang depression, Depression. homesick. Very very common yun, lalo na sa Iceland. So, syempre dapat napagtatagan na ang ating kalooban. Oo naman, masasuggest ko kasi ganda yung work namin, work environment. At least sa ward natin kasi syempre, yun yung binibuild natin. Yun yung experience natin. Yun naman talaga. Hindi natin masasabi ko ano yung experiences ng iba. Pero sa ward namin, healthy. Kami personally, meron kaming percentage in Sa night. taking night shifts. Ano kami, 60%? 60% night shift. GoPro. Okay. Smile! Opo! Hi, Karich! Hi! Thank you! Accountant! Dito lang kami sa Berlin. Super thankful. Thankful ako kay Lord kasi binigay niya sa akin to. Sa family ni Tin kasi sila yung naging daan para makapunta ako sa Iceland, ganyan. And dahil sa work ko, I am able to provide at least sa mga basic needs nung family ko, nung tatay ko na sick ngayon. Hindi ko pinoproblema yung pampadialysis, pampa-hospital niya dati nung kailangan niyang ma-hospital. Kasi 'di ba, before yung sa mom ko, alam niyo naman yun nun, talagang pinoproblema ko yung pera. Pero nung ngayon sa Iceland, meron ako na itatabi for emergency fund for my father and emergency fund for myself and sa other investment din. Shout out sa Aryan family. Shout out to family and friends. Tsaka sa lahat ng mga taga James L. Gordon Memorial Hospital. Shout out sa mga taga James. Dahil sa James, napatatag po ang aming kalooban. Tama. I am forever grateful. Bye! Lemon na lemon. Eat it up like it's so wet, kitty cat. Bawat kwentong OFW ay may sariling kumpas. Hindi pa man masyadong handa ang Iceland para sa ating mga Pinoy para magtrabaho doon, patunay naman ang mga kaibigan kong si Melen at si Tin na kung susubukan at pangangarapin ay makakamtan. O ikaw mga karandom, baka gusto mo din magtrabaho dito sa Europe, pwede mo i-consider ang Iceland. So, until next time, see you on the next one. Bye-bye, Wamba!